Sabi nila itong lugar na ito ang heartbroken capital of the Philippines. Dahil noong 2015, bigla ito dinagsa ng mga heartbroken pagkatapos may palabas ng ultimate hugot film na dating called Tadhana. At ito ang Sagada! Ngayong araw, iaalamin natin kung ano bang merong hiwaga itong lugar na to, na kung bakit pagkagaling mo raw dito ay maiiwan mo na raw yung mga emotional baggage na daladala mo. Kaya samahan nyo ako ngayong araw this day para alamin kung totoo nga ba ito. So ito pala ang hanging coffins at dito nililibing yung mga namatay nilang puso. Charot! Pero dito pala nililibing yung mga namatay nilang ancestor ng Igorot. And matagal na to na tradisyon nila. Di pa tayo buhay. Pati ikaw, di ka pa buhay. And hanggang ngayon daw, patuloy pa rin to. Pero hindi na dito nililibing kasi crowded na siya sa ibang part na Sagada. Kaya tara, punta tayo doon. This is not the usual Sagada Turista Tour at talagang buwis buhay ang aming paglalakbay. Makita lang ang iba pang kabaong. Madulas. Shit. You good, guys? Peace. Natumba ako. Masukal. Ayan. So sa ngayon guys, gumagawa kami ng daan dahil yun nga, dahil dito yung typical na pinupunta talaga ng turista dito sa Sagada. At matarik yung mga dinadaanan namin. Kailangan paupo tayo dahil bangin yung babagsakan namin dito pag nagdaustos kami. Malalim siya. Dalawa lang ang pwedeng mangyari sa amin pag hindi kami nagdoble ingat dito. Imbis na yung nature kino-content namin, baka i-content kami ng ABS-CBN neto. 4 na vlogger patay sa Sagada. Kumapit ka sa bato, yakapin mo yung bato, tol. Makalipas ang ilang oras ng pagpadaustos namin sa mga bangin, nakita na rin namin yung iba pang mga kabaong. Nung makita ko yung mga bungo ng malapitan, nakaramdam ako ng takot at nostalgia. Nostalgic dahil naalala ko yung paborito kong pelikula nung bata pa ako na Magic Temple. Parang ganito rin kasi yung senaryo nila, naglalakbay at naghahanap ng mga bungo. Kaya napakantan lang ako nung iconic nilang kanta doon na Puto ka lang sa tabi-tabi po sa bangkay, lulubog, lilitaw sa saradong hukay. Isa pa lang to sa napuntahan namin. Yung iba pang hanging coffee exploration na ginawa namin ay mapapanood nyo naman yung full video sa channel ni Sir Caru. Yun lang. At balik na tayo sa mission natin dito sa Sagada. Sumunod na araw, naghiwalay muna kami ng landas ng mga katropa ko. Tapos sila, ako mag-isa. I went on adventure part 2 na ba to? Hindi. Dahil may kasama tayo ngayon local tour guide. Si Kuya Oliver. Mahirap na, baka madisgrasya na naman tayo. Ay putang. At papunta kami ngayon sa Malboro Mountain. Simula na isara sa publiko ang Mount Kiltipan kung saan ginawa ni Angelica Panganiban yung iconic scene niya na nagsisigaw siya. Dito na sa Malboro Mountain, dinadala ng mga local tour guide ng mga turista para mag-abang ng sunrise. Pero sayang, hindi namin ito naabutan. Kaya siya natawag na Malboro Mountain because dati meron mga kabayong pakalat-kalat dito which is walang nag-aalaga, so wild sila. Then sa nakikita sa mga ads ng sigarilyo, commercial nila, ngayon mga baka, mga kabayo pakalat-kalat doon sa commercial, so binaro nila yung Malboro na pangalan. But then yung mga locals tinatawag po siyang Lamagan. Okay, see. Shit. Hindi ko ma-explain yung naramdaman ko ngayon, pero parang nagiging emotional ako habang nandito ako. Siguro na-overwhelm lang ako sa ganda o nakikita ko ngayon dito. Grabe, taas namin, ganda. Pagbilang 3, hindi na ita mahal. 1, 2, dahil hindi ko kaya. Pero dito talaga ako na-amaze sa sunod namin na pinuntahan. Kung tawagin nila ay Tinatawag nila na pangalawang Echo Valley. Yan, pagka sumigaw, dapat keep silence for about 2 seconds, 3 seconds kasi delayed yung ano niya, yung echo. Kaya dapat keep silence for mga ganong seconds lang naman. So, ngayon, subukan natin ha. 1, 2, 3. Ha! Uy, meron nga. Galing ha. Hindi na kita mahal! You know, doon na pupunta yung sounds. Ang galing. Isa pang sigaw. Ang pogi ko! Ulul! Ay, puta. Ba't ganun? Ano yung sinigaw niya? Alis na tayo dito. Pupunta naman kami ngayon sa kung tawagin nila ay Blue Soil. Halos 2 oras din yung aabutin ng trek papuntang Blue Soil Hills magmula sa Malboro Hills. Mahaba-haba man ito na lakaran, pero worth it naman yung dadaanan dahil sa ganda ng view. At educational pa. Kasi dami kong tutunan tungkol sa halaman. So, bago ma-introduce yung hospital naman dito, meron tayong mga dahon na ginagawang gamot. Ito yung isa, which is green na siya, pero lantana yung pangalan. Yung mga ginagamot naman niya, ginagawa siyang tea for sa mga ubo, mga sipon, mga ganun. Kuya, nakakagaling din ba yun ng mga pusong sawi? Nakita ko na siya dito. Ayun.
Pero lapit pa tayo. But I'm blue and blue. Napakanta na lang ako nung makita ko siya ng malapitan. Pero alam nyo ba? Kaya pala ito nagiging kulay blue dahil mataas ang copper sulfate content ng lupa dito. Parang semi-chok yung texture niya. Wala naman siyang amoy. So in English, ang tawag nila dito blue soil. Pero locally dito sa Sagada, ang tawag nila is kaman, utek. O kung sa Tagalog, parang utak. Sana all may utak. Huh? Sa ilang araw namin na naglagay dito sa Sagada, kinamusta ko na rin yung mga lokal kung ano yung naging kabuhayan nila dito. Lupan samantalang isinara ang turismo nang dahil sa pandemya. Naging kabuhayan namin is construction, tsaka yung pagsasaka, pagtanim mga gulay, gano'n. Nagmahalan din yung mga presyo dito. Oo, nagmahalan yun. Lahat. Ikaw kuya, nagmahal ka na rin. Ha? Nagmahal ka na rin. Pero sa breakups, also. natin. Kuya, sa tingin mo, bakit kaya yung mga heartbroken dito napipili sa Sagada mag-move on? Siguro, yung wala seba na meron dito sa Sagada is peaceful yung lugar. Yung mga pinupuntahan, pwede kang mag-imot-imot, kumbaga. Kahit saan ka naman magpunta, maganda yung mga view. Kumbaga, kahit saan ka maglakad dito, puros magandang scenery makikita mo, no? Tapos, para yan, makakalimot pa ng madali, sabay mo na yung adventure. Maraming adventure sa Sagada. Para sa akin, ang Sagada is the best place to find yourself again. Dahil sobrang tahimik at simple lang ng pamumuhay rito. Na kung tutuusin, ang pagiging simple neto ang mas lalo nagpapaganda. Kaya siguro karamihan dito napipili na mag-move on. Basta lagi mo tandaan, pag nagmahal ka, wag sagad ah! Dito kami ngayon sa Diplomat Hotel. Anong oras na? 3:13 a.m. 3 a.m. challenge. Dami nangyari dito sa amin ngayon. Ito kayo naman gago!